Hello mga kamuma! Our video for today, it's all about kung paano nga ba alagaan ang mga bagong kapon na aso at saka pusa. Since maraming beses na nga po ako nakapag-experience ng pagpapakapon sa mga alaga ko, so ngayon i-share ko po sa inyo ang aking mga ginagawa. Kapag napakapon ko na ang mga alaga ko at nadala ko na sila sa bahay, so ang ginagawa ko mga kamuma, sinahayaan ko muna sila kung saan ko sila nilagay. Dahil sa ganitong situation kasi mga kamuma, ay hindi mo talaga sila pwedeng idiretso ilagay sa cage. Maliban na mga kamuma, kung meron kayong cage na walang hagdan, so pwede dun nyo po sila ilagay. I-model natin dito si Kuya Nori na masungit, ang taba-taba na kasi kapon na din yan. Ito talaga yung pinakasad na pinakapon ko si Mochi, then pagkahapon lumipad kaagad si Moma papuntang Manila kaya hindi ko siya naalagaan. Kaya etong ibang mga anak kong apat ang paa mga kamoma, napakaswerte nga nila dahil nung pinakapon ko sila nandyan ang Moma sa tabi nila. Pero todo monitor din naman ang Moma nyo kay Mochi kung ano yung gagawin nila para kay Mochi. Then kapag nafe-feel mo na okay na sila mga kamoma at mukhang sila ay nagugutom, so pwede na po kayo magbigay sa kanila ng pagkain at saka tubig. Pero ang una kong binigay ay wet food mga kamoma, hindi ko sila pinapakain ng dry food after nga ng kanilang kapon. Para naman kasi na smooth yung kakainin nila mga kamoma at hindi yung matigas, or pwede nyo naman sila bigyan ng isda. Kaya etong mga anak ko, pinapahinga ko muna sila mga kamoma, so kailangan talaga makagain sila ng energy. Pero minsan umaabot talaga ng buong araw. Tapos ayan, kapag may lakas na sila, ay talagang kakain na yan sila. Pero kahit kumakain sila mga kamoma, nandyan pa rin sila sa area kung saan na hindi ko muna sila ililipat, kasi nga baka sila ay mahulog. And dito naman sa mga aso ko mga kamoma, syempre kakaiba sila. Pagdating kasi dito sa bahay, tinali ko na sila mga kamoma. Dahil kahit nanghihina sila, naku, nag-aaway-away pa rin sila. Para kasi mas panatag yung loob ko. Then ganun din naman, saka ko rin sila pinakain nung time na okay na sila. At eto nga si Dengdeng mga kamoma, pinaseparate ko dahil nag-iisang female dog ko. And si Tisoy naman, nilagyan ko ng damit. Tapos alam nyo ba kung sino yung pinakamalakas sa lahat? Eto si Bebang. Alam mo yung parang hindi siya nakapunay. Sobrang active niya. Ako na lang yung natakot sa kanya. Then, noong nakagain na sila ng energy mga kamoma, so ayan na, nilalagay ko na sila sa cage dahil nga okay na sila at kaya na nila. Pero whole day talaga, whole day sila nasa loob ng kwarto ko mga kamoma. Kahit etong mga apo kong lalaki, ganun pa rin. Pero iba pa rin talaga kasi kapag ka-female mga kamoma, alam nyo ba, grabe na iyak din talaga ako. Nagiging emotional ako, lalo na dito sa mga female ko na apo. Kumbaga ba, berhin na berhin pa lang sila, pero gipalayget na sila ni Moma. Sus na lang, unsao na lang, kasi ayoko naman talaga kasi na dumami sila. Although may nagsabi sa akin na baka gusto ko daw magbenta, ipalahi. Sus, nung nakita ko kasi nanganak si Mami Bada, grabe, hirap na hirap si Mami Bada, kaya sobrang naawa ako. It's better na lang na magstay single sila, na hindi sila magkaanak mga kamoma, kasi yun lang talaga yung way ko para hindi din sila dumadami ng madami. Kinokontrol ko nga, pero nagre-rescue naman ang Moma. Pero syempre kung sino naman yung nangangailangan ng tulong, then why not na hindi natin tutulungan. Kaya ayan tuloy, pati si Puti na damay, panay kasi dikit niya sa akin at ang dami na niyang nabuntis sa labas. Kaya ayan, wala na talagang taka si Tisoy. Pero anyway, kasi nga si Tisoy, gustong-gusto niya din bumalik sa labas. Siguro ipapavisit ko pa rin siya sa labas mga kamoma. Basta mga after a month na, kapag sanay na si Tisoy dito sa loob ng bahay ni Moma, para alam niya din uuwi. At syempre, hindi na rin siya makakabuntis ng ibang mga pusa. At eto na nga, wala din ligtas ang mga barako ko mga kamoma. Tanggal ang mga lato-lato nila kahit hindi pumayag si Apa. Wala man si Apa dito, kaya pinatanggal ko na yung lato-lato nila. Nauna nga lang talaga si Tino sa kanila, kaya very mabait si Tino Boy.